Sa isang maliit na baryo sa kabundukan, may isang puno ng mangga na itinuturing na banal at misteryoso ng mga taga roon. Ayon sa mga matatanda, ang puno ay tirahan ng isang matandang multo na nagngangalang Jory. Araw-araw, dinadaanan ito ng mga bata, ngunit walang nangangahas na lumapit dahil sa mga kwentong nagpapalipat-lipat na mayroong nagpapakita rito tuwing dapit hapon. Si Luis, isang batang lalaki na puno ng kuryosidad, ay palaging naakit ng puno. Kahit na paulit-ulit siyang sinabihan ng kanyang lola tungkol sa panganib ng paglalaro malapit dito, hindi niya maiwasang magtaka kung ano ang tunay na kwento ng puno ng mangga. Isang hapon, habang papauwi si Luis galing sa paaralan, napansin niyang tahimik ang paligid ng puno ng mangga. Walang ibang bata sa paligid, kaya naisipan niyang lapitan ito. Sa ilalim ng lilim ng puno, may nakita siyang isang lumang laruan na tila naiwan na ng matagal. Kinuha ni Luis ang laruan at inikot ito sa kanyang kamay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, narinig niyang parang may nagbulong sa kanyang likuran, "Bakit ka naririto?" Napatingin si Luis at nakita niyang may isang matandang lalaki na nakatayo sa kanyang harapan. Ang matandang lalaki ay may maputlang balat at mga matang tila hindi kumikislap. "Ako si Jory, anya. Ikaw ba ang kumuha ng aking laruan?" Nanginginig sa takot, binitawan ni Luis ang laruan at tumakbo papalayo. Ngunit kahit anong bilis ng kanyang pagtakbo, tila hindi siya makaalis sa lilim ng puno. Ang paligid ay unti-unting nagdilim at ang hangin ay tila lumamig. "May dahilan kung bakit ako naririto," patuloy ni Jory. "Kailangan ko ng tulong mo, Luis." Sa kabila ng kanyang takot, napagtanto ni Luis na ang multo ay hindi pala nananakit. "Ano ang kailangan mo?" tanong niya nang nanginginig ang boses. "Matagal na akong nakakulong sa punong ito," paliwanag ni Jory. "Kailangan kong makalaya upang makapagpahinga na ang aking kaluluwa. Kailangan mo akong tulungan." Tinanong ni Luis kung paano niya matutulungan ang multo. Itinuro ni Jory ang isang maliit na baul na nakabaon sa ilalim ng puno. "Sa loob ng baul ay ang mga alaalang nagpapahirap sa akin. Kailangan mong buksan ito at palayain ang mga ito." Sa pagkuha ni Luis ng maliit na pala mula sa kanilang bahay, bumalik siya sa puno ng mangga. Nagsimula siyang maghukay sa paanan ng puno. Matapos ang ilang minuto, natagpuan niya ang isang lumang baul na tila pinaglumaan na ng panahon. Binuksan niya ang baul at nakita ang mga lumang larawan, sulat, at iba pang alaala ni Jory. Isa-isang pinalaya ni Luis ang mga alaalang ito sa hangin. Habang ginagawa niya ito, naramdaman niyang unti-unting lumilinaw ang paligid at bumabalik ang init sa hangin. Matapos palayain ang huling alaala, naramdaman ni Luis ang isang malamig na hangin na tila nagpapasalamat. "Maraming salamat, Luis," narinig niyang sabi ni Jory bago ito tuluyang naglaho. Nang tumingala si Luis, nakita niyang muli ang puno ng mangga, ngunit ngayon ay tila mas maliwanag at buhay. Ang dating nakakatakot na puno ay naging isang simbolo ng kapayapaan at pag-asa. Mula noon, ang puno ng mangga ay naging paboritong tambayan ng mga bata sa baryo. Si Luis, bagaman puno ng hiwaga ang kanyang naranasan, ay natutunan ang halaga ng pagtulong at pag-unawa sa mga bagay na hindi nakikita ng mata. At ang kwento ng multo ni Jory, na dati ay nagpapakaba sa mga tao, ay naging isang paalala na sa bawat misteryo ay mayroong dahilan, at sa bawat takot ay may pag-asa ng kalayaan. Sa pagtatapos ng kwento, ang puno ng mangga ay naging simbolo ng pagkakaibigan at pagkakaisa, at si Luis ay palaging naalala bilang ang batang nagbigay ng kapayapaan sa kaluluwang matagal nang naghihintay ng kalayaan. Sana nagustuhan niya ang ating kwento. Sana mag-like, share and subscribe kayo para sa susunod nating gawin video para lagi kayong updated. Salamat po.